Bakit Pilipinas at hindi Amerika o Europa? Isang di kapani-paniwalang tanawin ang bumubungad ngayon sa arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport. Mga babaeng Ukrainian na tumakas mula sa bingit ng kamatayan dahil sa digmaan ay sunod-sunod na dumarating sa Pilipinas na may luha sa kanilang mga mata. Ang pinili nila ay hindi ang Europa na mas malapit sa kanila o ang makapangyarihang Amerika. Sa gitna ng nagyayalong gabi sa kanilang mga binobombang silungan na walang kuryente, ang kanilang pinagkakaabalahang paandarin sa napakahalagang generator ay hindi para sa balita, kundi para manood ng mga Pilipinong teleserye. At sa nanginginig nilang mga kamay, sa liwanag ng kandila, ang isinusulat nila sa kanilang mga kuwaderno ay hindi Ingles, kundi mga salitang Tagalog, ang nakakagulat na dahilan kung bakit Pilipinas ang kanilang pinili. Ito ay may malalim na kaugnayan sa isang espesyal na kasaysayan na tanging ang bansang Pilipinas lamang ang nagtataglay sa buong mundo. Bakit ipinagkatiwala ng mga babaeng nasa bingit ng kawalan ng pag-asa ang lahat sa isang islang bansa sa malayong silangan? Sa likod nito ay may nakatagong isang malungkot, ngunit nakaaantig na kuwento ng himala na nagpabago sa kapalaran ng libo-libong tao. Ihanda ang inyong mga panyo. Ihahatid namin sa inyo ang buong kuwento ngayon. Sunod-sunod na dumarating sa Naya ang mga babaeng Ukrainian. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit Pilipinas ang pinili nila at hindi Amerika o Europa, sa kasalukuyan, isang di kapanipaniwalang tanawin ang nasasaksihan sa Naya. Mga babaeng Ukrainian na nahaharap sa matinding paghihirap na tumakas mula sa larangan ng digmaan na naging abuna. Ang bansang pinili nila ay hindi Amerika o Europa, kundi Pilipinas. Dumarami ang mga taong sumisigaw ng pangalan ng Pilipinas sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Sinasabing kahit sa malupit na kalagayan na walang kuryente, pinapaandar nila ang generator para manood ng mga Pilipinong teleserye. At sa dilim ng kanilang mga silid, nagsisindi sila ng kandila para mag-aral ng Tagalog. Ito ay dahil nag-alok ang Pilipinas ng maraming tulong medikal at pagkain at nagbigay pa ng mga espesyal na programa para sa tulong medikal at paglikas. Ang mga babaeng nawalan na ng lahat ay nagsimulang maniwala at umasa sa Pilipinas, ang bansang tumulong sa kanila. Bunsod nito, sa loob ng maikling panahon, libo-libo ang sumali sa mga komunidad online at maraming grupo para sa pagpapalitan ng impormasyon ang nabuo. Ano nga ba ang nangyari sa kanila sa gitna ng digmaang iyon? Ang kanilang malungkot ngunit nakaaantig na kwento. Sisimulan na natin ngayon. Kumusta? Ako si Natalia Sergev, isang 32 taong gulang na Ukrainian nurse. Bago magsimula ang digmaan, payapa akong nagtatrabaho sa Kyiv Central Hospital. Pumapasok ako sa umaga, inaalagaan ang mga pasyente. At pagkatapos ng trabaho, kasama ko ang aking asawang si Mikhailo na nagluluto at kumakain ng hapunan bago matapos ang araw. Tuwing weekend, namamasyal kami sa parke at nakikipagkuwentuhan sa mga kaibigan sa isang cafe. Hindi ko alam noon kung gaano kahalaga ang simpleng buhay na iyon. Isang araw, bigla na lang nagkawatak-watak ang lahat. Hindi ko makakalimutan ang madaling araw ng araw na iyon nang marinig ko ang unang pagsabog. Nagising ako sa pagyanig ng bintana at isang kulay kahel na haligi ng apoy ang tumaas mula sa malayo. Mahigpit na hinawakan ni Mikhailo ang aking kamay at sinabing, "Natalia, nagsimula na." Ang kinatatakutan natin, ang ospital ay biglang naging larangan ng digmaan. Walang tigil ang pagdating ng mga sugatan at halos hindi na kami makatulog sa pagitan ng operating room at emergency room. Mga batang ulila, mga binatang naputulan ng paa, mga matatandang tulala matapos mawalan ng pamilya. Bawat isa sa kanilang mga mukha ay nag-iwan ng malalim na sugat sa aking puso. Isang buwan matapos magsimula ang digmaan, dumating ang utos na sumama si Mikhailo sa hukbo. Babalik ako kaagad. Hindi magtatagal ang digmaang ito, ang huli niyang sinabi. Ngunit 3 buwan ang lumipas, natanggap ko ang balitang nawalan na ng komunikasyon sa kanyang unit. Nawawala. Ang malamig at mabigat na salitang iyon ang bumalot sa buong buhay ko. Gabi-gabi akong binabangungot. Pangarap kung saan tinatawag ni Mikhailo ang pangalan ko mula sa kung saan, ngunit hindi ko siya mahanap. Pagkagising ko, basang-basa ng luha ang aking unan.
at natatakot na akong matulog muli. Pero hindi ko maaaring itigil ang trabaho sa ospital. Kailangang may maiwan para tumulong sa mga tao. Isang araw, nakasalubong ko ang isang matandang babae sa pasilyo ng ospital. Madalas siyang pumunta roon. At nang makita niya akong papalabas pagkatapos ng aking night shift, nagtanong siya, "Natalia, bakit nandito ka pa? Anong ginagawa ng isang kabataang tulad mo sa ganitong lugar?" Ngumiti ako at sumagot, "Kailangan pong may maiwan para alagaan ang mga tao, hindi po ba?" Ngunit ang tanong ng matanda ay tumagos sa kaibuturan ng aking puso. Oo nga, bakit nga ba ako naiiwan? Dahil ba sa pag-asang babalik si Mike Hilo? O dahil pakiramdam ko ay tuluyan ko na siyang isusuko kapag umalis ako? Hindi ko alam ang sagot. Ang tanging magawa ko ay magtiis araw-araw. Ang lungsod ng Kiev ay hindi na tulad ng dati. Sa pagitan ng mga gumuhong gusali, nagkalat ang mga bakas ng dating mga tahanan at sa gabi, umuugong ang mga sirena ng air raid. Tumatakbo ang mga tao sa mga underground shelter at umiiyak ang mga bata habang yakap ng kanilang mga magulang. Paulit-ulit ang mga araw na iyon at unti-unti, namamanhid na ang aking mga damdamin. Hindi ko na maramdaman ang lungkot, takot, o kahit na pag-asa. Kumikilos na lamang ako na parang makina para malampasan ang bawat araw. Pupunta sa ospital, aalagaan ang mga pasyente. Uuwi, kakain ng dilata, at magsusulat sa tala-arawan sa liwanag ng kandila bago matulog. Ilang buwan ang lumipas ng ganoon. Nagbago ang panahon, ngunit hindi natapos ang digmaan. Sa halip, lalo itong lumala, at mas marami pang tao ang nasugatan at namatay. Unti-unti akong napapagod, pisikal at mental. Isang gabi, umakyat ako sa rooftop ng ospital at tumingala sa kalangitan ng Kiev. Dati, puno ito ng mga bituin, ngunit ngayon, nababalot na ito ng usok at alikabok at wala na akong makita. Bigla kong naisip, tama pa bang manatili ako rito? O dapat na rin akong umalis tulad ng iba? Ngunit hindi ko alam kung saan pupunta o kung paano aalis. Tanging mga malabong tanong ang umiikot sa aking isipan. At sa sandaling iyon, hindi ko pa alam na naghihintay na pala ang isang pagkikita na magpapabago sa aking buhay. Habang lumalala ang digmaan, lalong bumibigat ang trabaho sa ospital. Kulang ang mga gamot, at ilang oras lang sa isang araw may kuryente. Kapag biglang nawalan ng kuryente sa gitna ng operasyon, kailangan naming gumamit ng flashlight para iligtas ang pasyente. Paulit-ulit ang ganitong sitwasyon, at ramdam kong malapit na akong bumigay. Isang araw, ipinatawag ako ng direktor ng ospital. "Natalia, kailangan ng tulong medikal sa isang refugee camp sa labas ng lungsod. Pwede ka bang pumunta at tumulong doon kahit isang linggo?" Tumango ako. Naisip kong makakatulong sa akin ang pagbabago ng kapaligiran kahit sandali. Kinabukasan, nag-empake ako ng ilang gamit medikal at damit sa isang maliit na bag at tumulak papunta sa refugee camp. Isang oras ang layo nito mula sa Kiev. Pagdating ko, ang bumungad sa akin ay walang katapusang hanay ng mga tent at mga taong may pagod na mukha. Naglalaro ang mga bata sa putik at mahaba ang pila ng mga babae na naghihintay ng rasyon ng pagkain. Sinalubong ako ng camp leader na si Alexander. "Salamat sa pagdating, Natalia. Walang doktor dito at maraming naghihirap." Dinala niya ako sa isang pansamantalang medical tent. Sa loob, ilang pasyente na ang naghihintay. Isang matandang umuubo, isang batang may lagnat, isang binatang humihila ng sugatang paa. Agad akong nagsimulang magtrabaho. Maghapon akong tumingin ng mga pasyente hanggang sa dumilim. Kinagabihan, dinalhan ako ni Alexander ng simpleng hapunan. Ito lang po ang mayroon tayo. Isang dilatang sopas at isang pirasong tinapay. Nagpasalamat ako at tinanggap ito. Higit pa sa gutom, ang mas masakit ay ang makita ang mga mukha ng mga taong nawawalan ng pag-asa. Pagkatapos kumain, lumabas ako ng tent at isang babae ang lumapit sa akin. "Doktora, puwede niyo po bang tingnan ang anak ko? Ilang araw na pong hindi tumitigil ang ubo niya." Sumunod ako sa kanya sa loob ng kanilang tent. Sa maliit na espasyo, nakahiga ang isang batang babae na mukhang 7 taong gulang.
Maputla ang kanyang mukha at may tunog mula sa kanyang dibdib sa bawat paghinga. Ginamit ko ang aking stethoscope at pinakinggan ang kanyang baga. Bronchitis. Huwag po kayong mag-alala. Reresetahan ko siya ng antibiotic. Gagaling din siya sa loob ng ilang araw. Naluha ang babae at hinawakan ang aking kamay. Salamat po, doktora. Maraming salamat. Lumabas ako ng tent at nagsimulang tingnan ang iba pang mga pasyente. Makalipas ang ilang oras, napansin ko ang isang grupo ng mga babae na nagtitipon. Nakaupo sila sa paligid ng isang maliit na siga at nag-uusap. Dahil sa kuryusidad, dahan-dahan akong lumapit. Narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Makarating kaya talaga tayo sa Pilipinas? Narinig ko, totoo raw na napaka-family-oriented ng mga lalaking Pilipino. At ligtas daw doon walang giyera, Pilipinas. Ang salitang iyon ay tumatak sa aking pandinig. Bakit? Pilipinas. Hindi Amerika, hindi Europa. Lumapit pa ako at nagtanong, pasensya na po. Tungkol po ba sa Pilipinas ang pinag-uusapan ninyo? Nagulat ang mga babae nang makita ako, ngunit agad na nagsalita ang isa sa kanila. Sumagot ang isang may edad na babae. Ang Pilipinas, tulad natin, ay dumanas ng matinding pagsubok. Galing sila sa isang diktadurya, pero nagawa nilang bumangon muli ng walang madugong digmaan. At ngayon, isa na ito sa mga lugar na may pinakamasayang tao sa mundo, hindi ba? Sumingit ang isa pang babae. At saka, sabi nila, mahalaga raw sa mga Pilipino ang komunidad, ang bayanihan. Narinig ko na may kultura sila ng pagtutulungan at pag-aalay para sa pamilya. Natahimik ako sandali. Sa gitna ng digmaan, ang mga taong nawawalan na ng pag-asa ay ginagawang simbolo ng pag-asa ang bansang Pilipinas. Hindi ko alam kung gaano ito karealistiko, ngunit seryoso ang kanilang mga tingin. Paano po kayo makakarating sa Pilipinas? Tanong ko. Isang batang babae ang naglabas ng kanyang smartphone at ipinakita sa akin. May mga grupo po sa social media para sa mga gustong pumunta sa Pilipinas. Libo-libo na po ang miyembro. Sumilip ako sa screen ng kanyang telepono. Totoo nga, napakaraming mensahe ang nakasulat. Mga materyales para sa pag-aaral ng Tagalog, pagpapakilala sa kulturang Pilipino, mga proseso para sa visa, at maging mga rekomendasyon ng mga teleserye. Tingnan niyo po ito. Mga babaeng Ukrainian na nauna na sa Pilipinas ang nagbabahagi ng impormasyon. Sinasabi nila kung aling lugar ang magandang tirhan. Lalo akong namangha. Hindi lang ito isang pangarap, ito ay mga taong totoong nagpaplano at naghahanda. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking tent at humiga, ngunit hindi ako makatulog. Pilipinas. Paulit-ulit na umiikot ang salitang iyon sa aking isipan. Magiging bagong simula kaya talaga iyon? O isa lang itong malabong pag-asa na kinakapitan sa gitna ng desperasyon? Hindi ko alam, ngunit isa lang ang sigurado. Sa gitna ng digmaang ito, handang kumapit ang mga tao sa kahit ano para mabuhay. At ang bansang Pilipinas, ang nagbibigay sa kanila ng kahit anong iyon. Ang isang linggo ko sa refugee camp ay nagpakita sa akin ng maraming bagay. Pumunta ako roon para mag-volunteer bilang medical staff, ngunit isang ibang mundo ang aking natuklasan. Habang nasa kampo, madalas kong marinig ang usapan ng mga kababaihan. Habang kumukuha sila ng tubig, naglalaba, o naghihintay ng rasyon, ang Pilipinas ang kanilang paksa. Noong una, akala ko ay nagkataon lang, ngunit kalaunan, napagtanto kong ito na ang kanilang pang-araw-araw na usapan. Isang hapon, habang tinitingnan ko ang isang pasyente sa medical tent, narinig ko ang usapan ng dalawang babae mula sa kabilang tent. Marina, tiningnan mo na ba yung grupo? May bagong impormasyon daw. Oo, nakita ko na. May isang Pilipinong lalaki raw sa Cebu na naghahanap ng mapapangasawang Ukrainian. Tinatanggap daw niya, kahit may anak. Napahinto ang kamay kong may hawak na stethoscope. Hindi ito simpleng tsismisan. Nagpapalitan sila ng konkretong impormasyon. Pagkatapos kong tingnan ang pasyente, lumapit ako sa dalawang babae. Pasensya na po, narinig ko ang usapan ninyo. Mukhang marami kayong alam tungkol sa Pilipinas. Medyo nataranta ang dalawa, ngunit agad na ngumiti ang isa. Dito po kasi, ang Pilipinas ay parang isang sikretong code
para sa mga taong tulad namin. Sikretong code? Opo. Hindi namin ito sinasabi ng malakas, pero lahat kami alam na ang Pilipinas ang maaaring maging daan namin palabas dito. Idinagdag ng isa pang babae, mula nang magsimula ang digmaan, maraming bansa ang nagsabing tutulungan nila ang Ukraine. Pero sa totoo lang, kakaunti ang lugar na pwedeng puntahan ng mga ordinaryong taong tulad namin. Mahigpit ang visa sa Amerika, ganoon din sa Europa. Pero iba ang Pilipinas. Lalo akong naging interesado. Paano po naiiba? Una, handa silang tumanggap. At narinig ko, may espesyal na programa raw para sa trabaho, para sa mga Ukrainian refugee. At higit sa lahat, hindi lang awa ang tingin sa atin ng mga Pilipino. Tinitingnan nila tayo bilang kapwa, mga kasamang maaaring bumangon muli. Tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon. Hindi awa, kundi kapwa. Alam ko kung gaano kalaki ang pagkakaiba niyon. Sa pagtatrabaho ko sa ospital, nakilala ko ang hindi mabilang na mga tao mula sa mga charity organization. Mababait sila, ngunit mayroon silang tingin na naaawa sa amin. Para bang tinitingnan lang kami bilang mga biktimang kailangang tulungan. May mga nakapunta na po ba talaga sa Pilipinas? Sa tanong ko, naglabas ng smartphone ang isang babae. Tingnan niyo po ito. Nakaraang taon pa siya pumunta sa Pilipinas. Nakatira siya ngayon malapit sa Maynila. Sa screen, may larawan ng isang babaeng Ukrainian. Isang magandang apartment, isang masayang ngiti, at isang lalaking Pilipino na nakatayo sa tabi niya. Dala niya ang dalawa niyang anak at sabi niya, inaalagaan daw sila ng mabuti ng lokal na komunidad. Pinag-aaral na rin sila sa isang Pilipinong paaralan. Nagpakita siya ng isa pang larawan. Ito naman, nagtatrabaho sa isang BPO company. Natuto siyang magtagalog at team leader na raw siya ngayon. Nawalan ako ng masabi. Hindi ito isang panaginip. Ito ay totoong nangyayari. Nang gabing iyon, sa aking tent, kinuha ko ang aking smartphone at binuksan ang isang app. Sa search bar, tinipi ko ang Pilipinas. Lumabas ang 10 grupo, Ukrainian Community in the Philippines, Jobs in the Philippines, Tagalog Study Group, Understanding Filipino Culture. Sumali ako sa grupong may pinakamaraming miyembro, mahigit 30,000 na pala sila. Araw-araw, may mga bagong post, mga anunsyo ng trabaho, paraan ng pag-apply ng visa, mga materyales sa pag-aaral ng Tagalog, at maging mga Pilipinong recipe. Walang tigil ang mga tanong at sagot sa comments section. Gaano po kainit sa Pilipinas? Pwede po bang isama ang anak ko at pag-aralin doon? Makakahanap po ba ako ng trabaho kahit hindi ako marunong magtagalog? At ang mga taong nasa Pilipinas na ay mabait na sumasagot. Mainit, pero may aircon naman at okay lang. Oo naman, napakahalaga ng edukasyon sa Pilipinas. Ako rin, hindi marunong dati, pero ngayon kaya ko na ang pang-araw-araw na usapan. Huwag kang susuko. Ilang oras kong binasa ang mga laman ng grupo. Habang nagbabasa, napagtanto kong ang Pilipinas ay hindi lang isang geographical na lugar. Ito ay isa pang pangalan para sa pag-asa. Isang lugar na nagpapakita ng posibilidad na makapagsimulang muli para sa mga taong nawalan ng lahat dahil sa digmaan. Kinabukasan, kinausap ko si Alexander. Alexander, maraming babae rito ang nag-uusap tungkol sa Pilipinas. Gaano karami na ba ang talagang nakapunta roon? Tumango siya. Medyo marami na. Sa nakalipas na 6 na buwan, mga 20 na mula sa kampong ito ang tumulak papuntang Pilipinas. 20? Oo. Gumawa ang gobyerno ng Pilipinas ng espesyal na programa para sa mga Ukrainian refugee. Naging matagumpay ba sila? Kumusta na sila? Ngumiti si Alexander. Karamihan ay maayos ang kalagayan. Paminsan-minsan, nagpapadala sila ng mensahe. Sabi nila, nag-adjust na sila sa buhay sa Pilipinas. Siyempre, may mga paghihirap, pero tiyak na mas maganda ang kalagayan doon kaysa rito. Dahan-dahan akong tumango. Nang hapong iyon, muli akong pumunta sa lugar kung saan nagtitipon ang mga kababaihan. Sa pagkakataong ito, ako na ang unang nagtanong,
Paano po ba ang proseso para makapunta sa Pilipinas? Gusto ko pong malaman ang mga detalye. Nagningning ang kanilang mga mata na para bang nakakita sila ng isang kakampi. Una, kailangan mong mag-aral ng konting Tagalog, kahit yung basic conversation lang, at kung gusto mong magtrabaho, mas maganda kung mayroon kang mga sertipiko o karanasan, lalo na sa IT o medical field. Sinabi kong isa akong nurse. Isa po akong nurse. Posible po kayang makapagtrabaho ako sa isang ospital sa Pilipinas? Nanlaki ang mata ng isang babae. Nurse? Perpekto. Sabi nila, kailangan daw ng Pilipinas ng mga medical personnel. Kapag na-validate ang lisensya mo, makakahanap ka agad ng trabaho. Nang marinig ko iyon, kumabog ang aking dibdib. Naisip kong, baka posible nga talaga. Isang bagong simula. Ang tanggapin ang buhay na wala na si Mikhailo at mabuhay muli. Unti-unting sumisibol ang pag-asa na baka posible iyon sa Pilipinas. Pagkatapos ng isang linggo sa refugee camp, bumalik ako sa ospital. Ngunit ang puso ko ay tuluyan ng nagbago. Ang kuryosidad ko sa Pilipinas ay lumaki at mas marami pa akong gustong malaman. Kahit habang nagtatrabaho sa ospital, tinitingnan ko ang mga grupo sa social media sa tuwing may pagkakataon ako. Isang araw, isang espesyal na bisita ang dumating sa ospital. Isang medical mission mula sa Pilipinas. Nagpatawag ng emergency meeting ang direktor ng ospital, mga kasama. May dumating na mga doktor mula sa Pilipinas. Mananatili sila sa ating ospital sa loob ng 3 buwan para tumulong sa paggamot ng mga pasyente. Bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang 5 Pilipino. Magalang silang yumuko at isa-isang nagpakilala. Isa sa kanila ay si Dr. Jose Reyes. Mukha siyang nasa late 30s at matatas mag-Ingles. Magandang araw. Ako po si Jose Reyes, isang surgeon. Nandito kami para tumulong sa Ukraine. Isang karangalan na makatrabaho kayo. Hindi ito dahil sa awa o obligasyon. Nakita ko ang pusong gustong tumulong. Pagkatapos ng pulong, tinawag ako ng direktor. Natalia, gusto kong ikaw ang makatrabaho ni Dr. Reyes. Ikaw ang pinakamatatas mag-Ingles sa atin. Masaya kong tinanggap ang alok. Kinabukasan, nagsimula kaming mag-rounds ni Dr. Reyes. Siya ay isang napakagaling na doktor. Maingat niyang sinusuri ang bawat pasyente at binibigyang pansin kahit ang pinakamaliit na detalye. Isang araw, nag-opera kami sa isang batang sundalo na malubha ang sugat. Grabe ang bali ng kanyang binti at inabot kami ng ilang oras sa operasyon. Hindi nawala ang focus ni Dr. Reyes at ginawa niya ang lahat hanggang sa huli. Pagkatapos ng operasyon, nagpahinga kami sandali sa lounge. Tinanong ko siya, Dr. Reyes, bakit po kayo napunta sa ganito kalayong lugar? Tiyak na marami rin kayong ginagawa sa Pilipinas. Huminga siya ng malalim at uminom ng kape. Dumanas din kami ng mahihirap na panahon sa aming kasaysayan. Noong mga panahong iyon, maraming bansa ang tumulong sa amin. Naniniwala kami na panahon na para kami naman ang tumulong. Ito ang tinatawag naming pakikipagkapwa-tao. Pero matagal na po iyon, hindi ba? Ngayon, maunlad na ang Pilipinas. Umiling si Dr. Reyes. Hindi. Hinding-hindi namin kinakalimutan ang mga panahong naghirap kami. Kaya naman, sa tuwing may nangangailangan, nararamdaman naming kailangan naming tumulong. Tumagos sa puso ko ang kanyang mga salita. Hindi kinakalimutan ng mga Pilipino ang kanilang nakaraan at sinusubukan nilang ibalik ang tulong na natanggap nila. Naintindihan ko kung gaano kadakila ang pusong iyon. Ilang araw ang lumipas, inalok ako ni Dr. Reyes. Natalia, gusto mo bang sumama sa isang medical mission sa silangang rehiyon? Narinig kong kailangan din doon ng tulong. Walang alinlangan akong sumang-ayon. Mayroon din akong ibang dahilan. Naging interesado ako sa kwento tungkol sa isang nayon doon na narinig ko sa refugee camp. Ang nayon, kung saan nanonood sila ng Pilipinong teleserye gamit ang generator. Sumakay kami sa isang truck na puno ng mga gamit medikal at tumulak papuntang silangan. Mahirap ang daan. Kailangan naming iwasan ang mga kalsadang sinira ng bomba at dumaan sa maraming checkpoint. Matapos ang ilang oras na biyahe,
Narating namin ang isang maliit na nayon. Puno ito ng mga bakas ng digmaan, mga sirang gusali, mga abandonadong sasakyan, at mga taong pagod, ngunit may sigla pa rin sa kanilang mga mata. Sinalubong kami ng pinuno ng nayon, si Petro. Salamat sa pagpunta sa malayong lugar na ito. Walang doktor dito at maraming naghihirap. Nagtayo kami ng isang pansamantalang klinika sa community hall ng nayon. Agad na pumila ang mga pasyente. Pagsapit ng gabi, inanyayahan kami ni Petro para sa hapunan. Simple lang ito, pero sana samahan ninyo kaming kumain. Pumunta kami sa community canteen. Doon, mga 20 residente na ang nagtitipon. Pagkatapos ng simpleng pagkain, nagtipon ang mga tao sa harap ng isang telebisyon sa isang sulok. Nagulat ako, may telebisyon sa lugar na ito na walang kuryente? Ngumiti si Petro at nagpaliwanag. Pinapaandar namin ito gamit ang generator. Mga 2 oras sa isang araw. Ito na lang ang tanging libangan sa nayon. Binuksan niya ang switch ng generator at agad na umilaw ang TV. Tiningnan kong mabuti ang telebisyon. Luma na ang modelo. Ngunit pamilyar sa akin ang logo ng isang sikat na brand. Gaano na po katagal yang TV na yan? Mahigit 20 taon na. Binili ko pa noong bata-bata pa ako. 20 taon na, pero gumagana pa rin? Nagningning ang mga mata ni Petro. Kahit minsan, hindi ito nasira. Noong digmaan, kalahati ng bahay ko ang tinamaan ng bomba, pero itong TV, buo pa rin. Sumingit ang isang matandang babae. Ang mga kwentong Pilipino. Totoo, kahit noong mahirap kami, kahit sa gitna ng digmaan, hindi sila nawawala, hindi sila nasisira. Naantig ako sa kanyang mga salita. Hindi lang ito tungkol sa isang luma na TV. Ito ay isang simbolo ng tiwala. Isang pangako ng kulturang Pilipino sa mga taga-Ukraine. Mga kwentong hindi nasisira, kalidad na mapagkakatiwalaan, at ang pakiramdam na kasama sila hanggang sa huli. Nagtipon ang mga tao sa harap ng TV. Isang lumang Pilipinong teleserye ang ipinalalabas. Nakasalin sa aming wika ang mga subtitle at lahat ay tutok na nanonood. Ito ang kanilang oras para makatakas sa madilim na katotohanan at maranasan ang ibang mundo. Umupo si Dr. Reyes sa tabi ko. Hindi ka panipaniwala na mahigit 20 taon na ang palabas na iyan, no? Oo nga po. Nakakamangha. Hindi ko alam na ganito kalalim ang epekto ng mga kwento ninyo. Mahalaga ang kalidad, pero mas mahalaga ang pagtupad sa isang pangako. Para sa amin, ang mga kwentong ito ay pangako ng pag-asa. Nang gabing iyon, nanood ako ng Pilipinong teleserye kasama ang mga taga-nayon. Naririnig ko ang mga pagsabog mula sa malayo. Ngunit sa sandaling iyon, payapa kaming lahat. Ang mga bayan sa Pilipinas, ang mga tao, ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi nyo alam kung gaano ko iyon kinaiinggitan. Mga ligtas na kalsada na walang bomba, mga taong naglalakad na may ngiti. Iyon ang mga bagay na nawala sa amin. Nang matapos ang palabas at isa-isang tumayo ang mga tao, isang batang babae ang lumapit sa akin. Doktora, gusto ko rin pong pumunta sa Pilipinas. Paano po ba? Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Puno ito ng pagnanasa at pag-asa. Naghahanap din ako ng paraan. Sabay kaya tayong magsaliksik? Ngumiti siya ng maliwanag. Nang gabing iyon, napagtanto ko, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa para sa mga taga-Ukraine. Ito ay isang patunay na posible pang bumangon. Isang pangalan para sa pag-asa. At ako mismo, gusto kong hawakan ang pag-asang iyon. Pagbalik ko mula sa nayon, isa na akong ibang tao. Ang aking kuryosidad tungkol sa Pilipinas ay naging halos isang obsesyon at naging pang-araw-araw na gawain ko ang pagtingin sa mga online na komunidad gabi-gabi. Pagkatapos ng trabaho sa ospital, umuuwi ako, nagsisindi ng kandila at tinitingnan ang aking smartphone. Nag-download ako ng mga Pilipinong teleserye at nagsimulang manood. Nag-install din ako ng app para sa pag-aaral ng Tagalog. Kumusta? Salamat. Ako si Natalia. Habang ginagaya ko ang mga salita ng may hindi perpektong bigkas, unti-unti kong natututunan ang wika. Siyempre, hindi ito madali. Ang sistema ng pagsulat at wika ay ibang-iba, pero hindi ako sumuko.
Naniniwala akong kung mag-aaral ako kahit kaunti araw-araw, magagawa ko rin ito balang araw. Isang araw, sa oras ng pahinga sa ospital, tinanong ako ng kasamahan kong nurse na si Irina. Natalia, ano bang pinagkakaabalahan mo lately? Lagi ka na lang nakatutok sa phone mo. Nag-atubili ako sandali. Pagkatapos ay umamin. Nag-aaral ako ng Tagalog. Tagalog? Bakit? Balak mo bang pumunta sa Pilipinas? Nanlaki ang mga mata ni Irina. Totoo? Sumakay ka na rin sa uso? Hindi naman uso, pero seryoso kong pinag-iisipan. Hinila ni Irina ang isang upuan at umupo sa tabi ko. Narinig ko na rin yan. Sikat daw ang Pilipinas sa mga babaeng Ukrainian ngayon. Pero nurse ka, kailangan ka rin dito. Bakit mo gustong umalis? Bumuntong hininga ako. Dito, kamatayan lang ang nakikita ko araw-araw. Walang pag-asa. Pero iba ang Pilipinas. Pakiramdam ko, posible ang isang bagong simula doon. Hinawakan ni Irina ang aking kamay. Naiintindihan kita. Minsan, naiisip ko rin yan. Gusto kong makatakas dito. Kung ganoon, magsaliksik ka rin tungkol sa Pilipinas. Sabi nila, malaki raw ang pangangailangan para sa mga nurse doon. Ngumiti si Irina. Pag-iisipan ko. Teka, hindi ba sobrang hirap ng Tagalog? Mahirap pero hindi imposible. Kailangan lang mag-aral araw-araw. Mula noon, nagsimula na ring mag-aral ng Tagalog si Irina. Tuwing break time, nagbabatian kami sa Tagalog at minsan ay nagtatawanan dahil sa aming mga maling bigkas. Ngunit masaya ang mga sandaling iyon. Nakakatakas kami, kahit sandali, mula sa bigat ng digmaan. Isang gabi, muli akong bumisita sa refugee center sa labas ng Kyiv. Narinig ko kasing may grupo doon na sama-samang nanonood ng Pilipinong teleserye. Pagdating ko sa center, nakita ko ang mga 20 babae na nagtitipon sa isang silid-aralan. Ginamit nila ang isang maliit na projector para ipalabas ang teleserye sa pader. Tahimik akong umupo sa likuran. Sa screen, nakikita ang isang lungsod sa Pilipinas. Malilinis na kalsada, maliwanag na mga ilaw sa kalye, at mga babaeng naglalakad mag-isa kahit gabi na. Ang eksenang iyon pa lang ay nakakagulat na. Isang bagay na hindi namin maiisip sa ngayon. Ang bida sa teleserye ay nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan sa isang coffee shop, nagtatrabaho sa ospital, at kumakain ng hapunan kasama ang pamilya. Isang napakaordinaryong buhay. Ngunit para sa amin, ito ay isang pangarap. Nang matapos ang palabas, nagsalita ang isang babae. Ang ganda ng ospital na yon, no? Ibang-iba sa mga ospital natin, idinagdag ng isa pa. At saka laging may kuryente at tubig. Dito, hindi natin alam kung kailan mawawala. Higit sa lahat, mukhang ligtas. Isang lugar kung saan makakatulog ka sa gabi nang hindi nag-aalala sa mga bomba. Tumango ako habang nakikinig sa kanilang usapan. Ang kinaiinggitan nila ay hindi karangyaan. Ito ay isang simpleng, ordinaryong buhay. Kuryente, tubig, kaligtasan, kapayapaan. Mga bagay na ipinagwalang bahala namin bago ang digmaan. Pagkatapos ng pagtitipon, kinausap ko ang organizer. Siya ay isang babae sa early 40s, mag-isang pinalalaki ang 2 anak. Linggo-linggo po kaming nagtitipon dito. Kapag nanonood sila ng teleserye, parang nababawasan ang kanilang bigat. Isang paraan para makatakas sa realidad. Bakit po Pilipinong teleserye ang pinili ninyo? Nag-isip siya sandali. Ang mga palabas sa Amerika, masyadong magarbo. Malayo sa realidad namin, pero iba ang mga teleserye ng Pilipino. Ramdam mong dumaan din sila sa paghihirap, pero nalampasan nila ito. Sa anong paraan po? Kahit sa mga palabas nila, nakikita ang kahalagahan ng pamilya, ang diwa ng komunidad, ang kultura ng pagtutulungan. Iyon ang mga bagay na nawala sa amin. Mula nang magsimula ang digmaan, naging abala ang lahat sa pagsisikap na mabuhay. Pero sa Pilipinas, kahit sa mga palabas lang, buhay pa rin ang kultura ng sama-samang pamumuhay. Lubos akong sumang-ayon sa kanyang sinabi. Totoo nga, bago ang digmaan, mayroon din kaming kultura ng komunidad, ngunit ngayon, abala ang lahat sa sariling kaligtasan. Ngunit ang Pilipinas, kahit sa teleserye lang, ay may buhay na kultura ng pagkakaisa.
Gusto niyo rin po bang pumunta sa Pilipinas? Walang pag-aalinlangan siyang sumagot. Oo naman. Gusto kong lumaki ang mga anak ko na naririnig ang school bell sa halip na tunog ng bomba. Hindi ba't mahalaga ang edukasyon sa Pilipinas? Naniniwala akong mabibigyan ko sila ng mas magandang kinabukasan doon. Naghahanda na po ba kayo? Oo. Nag-aaral ako ng Tagalog at nagsasaliksik tungkol sa mga proseso. Hindi madali, pero hindi ako susuko. Habang pauwi, marami akong naisip. Ang mga Pilipinong teleserye ay hindi lang simpleng libangan. Ito ay isang bintana na nagbibigay daan sa mga taong pagod na sa digmaan na mangarap. Ang mundo sa kabilang panig ng screen, isang payapang buhay, mga ligtas na kalsada, iyon ang hinaharap na gusto namin. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nakatitig sa kisame. Naalala ko si Mikhailo. Kung buhay siya, ano kaya ang sasabihin niya? Marahil ay susuportahan niya ako. Natalia, pumunta ka sa lugar kung saan ka magiging masaya. Pinunasan ko ang aking mga luha at nagdesisyon. Pupunta ako sa Pilipinas. Magsisimula ako ng panibagong buhay. Sigurado akong iyon din ang gugustuhin ni Mikhailo. Kinabukasan, isang espesyal na balita ang dumating sa ospital. Magpapadala raw ang gobyerno ng Pilipinas ng malakihang tulong na gamit medikal sa Ukraine. Nagpatawag ng pulong ang direktor ng ospital. Mga kasama, magandang balita, may mga gamot at medical equipment na ipinadala mula sa Pilipinas. Darating ito mamayang hapon. Naghiyawan ang mga nurse at doktor. Ilang buwan na kaming nagtitiis sa kakulangan ng gamot. Maraming beses na wala kaming magawa kundi panoorin ang paghihirap ng mga pasyente dahil kahit simpleng pain reliever ay wala kami. Pagsapit ng hapon, isang malaking truck ang dumating sa ospital. Puno ito ng mga kahon na may mga sulat sa Tagalog at Ingles. Si Dr. Reyes, ang nagsilbing interpreter. Nandito ang mga antibiotic, pain reliever, disinfectant, at surgical tools. Pinagsama-samang donasyon ito mula sa gobyerno ng Pilipinas at mga pribadong organisasyon. Nang buksan namin ang mga kahon, namangha kami. Lahat ay bago at mukhang dekalidad. Mahaba pa ang expiration date. Isang nurse ang napaiyak. Sa wakas, magagamot na natin ng maayos ang ating mga pasyente, sabi ni Dr. Reyes. Hindi nakakalimot ang mga Pilipino sa Ukraine. Darating pa ang mas maraming tulong. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa aking puso. Ang Pilipinas ay hindi lang tumutulong sa salita. Ipinapakita nila ito sa gawa. Ilang araw ang lumipas, muli akong sumama kay Dr. Reyes sa Silangang Rehiyon. Sa pagkakataong ito, para ihatid ang mga gamit medikal na ipinadala mula sa Pilipinas. Pagdating namin sa Nayon, sinalubong kami ng mga residente. Masayang-masaya si Petro, ang pinuno ng Nayon. Salamat sa inyong pagbabalik. Ano po ang dala ninyo ngayon? Ibinaba ni Dr. Reyes ang mga kahon mula sa truck, mga gamot at pagkain mula sa Pilipinas. Para po ito sa inyong lahat, naluha si Petro. Hindi nga talaga tayo kinakalimutan ng Pilipinas. Ipinamahagi namin ang mga supply sa community hall. Ang mga matatanda ay tumanggap ng gamot, ang mga bata ay ng bitamina. Ang mga ina ay umiiyak habang tinatanggap ang gatas at diaper. Lumapit sa akin ang isang batang ina. Doktora, pakisabi po sa mga Pilipino, maraming salamat. Ang mga supply na ito ang magliligtas sa buhay ng aming mga anak. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Makakarating po. Pagkatapos ng pamamahagi sa isang sulok ng Nayon, nasaksihan ko ang isang kakaibang tanawin. Ilang kabataan ang may hawak na smartphone at seryosong nanonood. Nang lumapit ako, nakita kong nakikinig sila sa isang online Tagalog class. Nag-aaral din kayo ng Tagalog? Tumingin sa akin ang isang binata. Opo. Naghahanda po kami para magtrabaho sa Pilipinas. Magtrabaho? Opo. May espesyal na programa raw ang gobyerno ng Pilipinas para sa mga refugee. Naghahanap sila ng mga manggagawa sa IT at construction. Sumingit ang isa pa. Programmer po ako. Mag-apply ako sa isang IT company sa Pilipinas. Sabi nila, may tsansa raw basta marunong ka,
Kahit kaunting Tagalog, nagulat ako. Hindi lang pala kasal o paglikas. Mayroon ding daan para makapunta sa Pilipinas sa pamamagitan ng trabaho. Saan kayo nag-aaral ng Tagalog? Online class po. Maraming libreng klase sa mga app. Mga Ukrainian na nakatira sa Pilipinas ang nagvo-volunteer na magturo, naramdaman ko ang pag-asa sa kanyang mga salita. Ang Pilipinas ay hindi isang pangarap, ito ay isang katotohanan. Isang lugar na maaabot mo kung maghahanda ka at magsisikap. Nang gabing iyon, kumain kami ng hapunan ni Dr. Reyes sa community hall, simpleng pagkain, ngunit mainit ang aming mga puso. Pagkatapos kumain, tinanong ko siya, Dr. Reyes, marami po bang refugee mula Ukraine sa Pilipinas? Padami na sila ng padami. Noong una, kakaunti lang. Pero ngayon, daan-daan na, karamihan ay nakakapag-adjust ng maayos. Ano po ang karaniwang ginagawa nila? Iba-iba. May nagtatrabaho sa mga kumpanya, may nagpapatakbo ng restaurant, may nagtuturo ng wika sa mga paaralan. Tinatanggap sila ng maayos ng mga Pilipino. Posible po kayang makapagtrabaho ang isang nurse na tulad ko. Tinitigan ako ni Dr. Reyes. Oo naman, kailangan ng Pilipinas ng mga nurse. Kapag na-validate ang lisensya mo, makakapagtrabaho ka agad. Interesado ka ba? Nag-atubili ako sandali, pagkatapos ay umamin. Opo. Seryoso ko pong pinag-iisipan. Magandang desisyon yan. Tutulungan kita. Ibibigay ko sa iyo ang mga impormasyon at kontak na kailangan mo. Sa sandaling iyon, halos lumundag ang puso ko sa tuwa. Posible nga talaga. Ang daan papuntang Pilipinas ay nagbubukas sa harap ko. Habang pabalik kami sa Kiev, nakatingin ako sa labas ng bintana at nag-isip, ang Pilipinas ay hindi lang nagbibigay ng material na tulong sa Ukraine. Nagtatanim sila ng pag-asa. Nagbibigay sila ng tiwala na posible pang bumangon at gusto kong hawakan ang pag-asang iyon. Gusto kong tanggapin ang buhay na wala na si Mikhailo at magsimulang muli sa Pilipinas. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at binuksan ang app para sa pag-aaral ng Tagalog. Ako po ay isang nurse. Gusto ko pong magtrabaho sa Pilipinas. Gusto ko pong magsimulang muli. Habang ginagaya ko ang mga salita ng may hindi perpektong bigkas, unti-unti kong binubuo ang aking hinaharap. Isang hinaharap na may pangalang Pilipinas. Ilang araw bago bumalik si Dr. Reyes sa Pilipinas, binigyan niya ako ng isang espesyal na mungkahi. Natalia, may isang propesor ng Philippine Studies sa Kiev University. Maganda kung makikilala mo siya. Malaking tulong kung maiintindihan mo ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Masaya akong sumang-ayon. Gusto kong mas marami pang malaman tungkol sa Pilipinas. Ilang araw ang lumipas, pumunta ako sa Kiev University. Nasira ang ilang bahagi ng gusali dahil sa digmaan, ngunit may mga klase pa ring nagaganap. Ang opisina ni Professor Mykola ay nasa dulo ng pasilyo. Kumatok ako. At isang propesor na mukhang nasa early 60s ang nagbukas ng pinto. Ikaw ba si Natalia? Tumawag sa akin si Dr. Reyes. Tuloy ka. Puno ng libro ang kanyang opisina. Puno ang mga pader ng bookshelves at may mga nakatambak ding libro sa kanyang mesa. Marami sa mga iyon ay tungkol sa Pilipinas. Maupo ka. Gusto mo ba ng tsaa? Wag na po, salamat. Salamat po sa paglalaan ng oras. Umupo ang propesor. Nabanggit ni Dr. Reyes na pinag-iisipan mo ang Pilipinas. Mayroon ka bang mga tanong? Nag-isip ako sandali at nagtanong, Professor, bakit po kaya napakaraming tao ang interesado sa Pilipinas? Hindi sa Amerika o Europa? Ngumiti si Professor Mykola. Magandang tanong. Ang sagot ay nasa kasaysayan. Kumuha siya ng isang lumang photo album mula sa bookshelf. Tingnan mo ito. Binuksan niya ang album at lumitaw ang mga black and white na larawan, isang bansang nasa ilalim ng batas militar, mga taong nagpoprotesta, mga tangke sa kalsada, mga madreng nakaharap sa mga sundalo, medyo may pagkakahawig sa sitwasyon ng Ukraine ngayon. Ito ang Pilipinas noong 1986, sa panahon ng People Power Revolution. Napigil ko ang aking hininga. Ito po ba ang Pilipinas? Oo.
Ang Pilipinas ay dumanas ng matinding kadiliman sa ilalim ng isang diktador. Noong panahong iyon, isa sila sa mga bansang may pinakamalaking problema sa Asya. Pero ngayon, ano na sila? Isang demokrasya na hinahangaan sa rehiyon. Isang himala na bumangon mula sa desperasyon. Binuksan ng propesor ang kanyang laptop at ipinakita ang mga larawan ng modernong Maynila. Nagtatayugang mga gusali, malilinis na kalsada, maliwanag na mga ilaw, ibang-iba sa mga larawan mula sa panahon ng revolusyon. Paano po naging posible ang ganitong pagbabago? Sumeryoso ang mukha ni Professor Mykola. Maraming dahilan, pero ang tatlong pinakamahalaga ay ito. Una, ang paniniwala sa edukasyon. Kahit sa gitna ng kahirapan, hindi nila binitawan ang edukasyon. Tumango ako. Pangalawa, kasipagan at katatagan. Sila ay masisipag na manggagawa. Huminto siya sandali. At pangatlo, ang diwa ng komunidad, ang bayanihan, nagkaisa sila para muling itayo ang kanilang bansa. Ninanamnam ko ang kanyang mga salita, edukasyon, kasipagan, komunidad, mga bagay na kailangan din ng Ukraine. Natalia, hindi aksidente na interesado ang mga tao sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang larawan ng kung ano ang maaari nating kahinatnan, isang buhay na patunay na posible pang bumangon muli kahit pagkatapos ng isang matinding pagsubok. Tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon. Ang Pilipinas ay hindi lang isang maunlad na bansa, ito ay isang bansang dumanas ng sakit na tulad ng sa amin, ngunit nalampasan ito. Sa Pilipinas po, paano nila pinapahalagahan ang alaala ng kanilang pinagdaanan, hindi nila ito kinakalimutan. Ipinapasa nila ito sa susunod na henerasyon, ngunit hindi sila nananatili sa nakaraan. Ginawa nilang inspirasyon ang sakit na iyon para umunlad. Kaya rin po kaya ng Ukraine na gawin iyon? Tinitigan ako ng propesor. Oo naman, ngunit mangangailangan ito ng panahon at ng pagsisikap ng mga kabataang tulad mo. Natahimik ako sandali. Tama ang propesor. Babangon din ang Ukraine. Ngunit wala akong lakas ng loob na hintayin ang prosesong iyon dito. Pagod na ako. Anina na pong pali. Professor, sa totoo lang po, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Napakahirap na pong magtiis dito. Tumango ang propesor. Naiintindihan kita. Walang sinumang huhusga sa iyo. Lahat ay may karapatang mangarap ng mas magandang buhay. Pero pakiramdam ko po ay tumatakas ako at may kasalanan. Hindi iyan pagtakas. Iyan ay pag-iral. At sino ang nakakaalam? Baka ang mga matututunan mo sa Pilipinas ay maibabalik mo rin sa Ukraine balang araw. Kumuha ang propesor ng isang business card mula sa kanyang drawer. Ito ang kaibigan ko sa Maynila. Propesor din siya sa isang unibersidad doon. Kapag nakarating ka sa Pilipinas, kontakin mo siya. Makakatulong siya. Habang tinatanggap ko ang card, naluha ako. Salamat po, Professor. Good luck, Natalia. At huwag mong kalimutan ang Ukraine. Habang papalabas ako ng unibersidad, marami akong naisip. Ang Pilipinas ay salamin ng Ukraine. Ang maaari naming kahinatnan. Ngunit hindi ko kayang hintayin ang prosesong iyon dito. Kailangan kong mabuhay ngayon. Sa Pilipinas. Ilang araw matapos kong makilala si Professor Mykola, sinimulan ko ng seryosong maghanda para sa pagpunta sa Pilipinas. Nangalap ako ng impormasyon sa mga online na komunidad at naglaan ng mas maraming oras sa pag-aaral ng Tagalog. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagsimula kong makita ang mga komplikadong problema. Isang gabi, tinawag ako ng kasamahan kong si Irina. Natalia, may problema. Kilala mo si Olga? Yung nagsabing pupunta siya sa Pilipinas last year? Oo, kilala ko. Bakit? Kaka-message lang niya. Naloko raw siya sa proseso ng pagpunta sa Pilipinas. Scammer daw, yung agency na kinausap niya. Namutla ako. Anong ibig mong sabihin? Ipinakita ni Irina ang kanyang phone. Mensahe mula kay Olga. Sabi nila, bibigyan daw ako ng magandang trabaho. Nagulat ako. Hindi pala para sa lahat. Ang Pilipinas ay pag-asa. Marami bang ganitong kaso? Tumango si Irina. Kung titingnan mo sa mga grupo, maraming babala. Mag-ingat sa mga scammer na agency. Agad kong binuksan ang app. Totoo nga, maraming babala.
Huwag na huwag niyong gagamitin ang agency na ito. Magduda kayo sa mga nanghihingi ng pera agad. Pinagpawisan ako. Naging masyado akong simple mag-isip. Akala ko, madali lang pumunta sa Pilipinas. At hindi ko gaanong isinaalang-alang ang mga panganib. Kinabukasan, pumunta ako sa isang language school sa Kyiv na nagtuturo ng Tagalog. Gusto kong marinig ang kwento ng mga taong talagang naghahanda para pumunta sa Pilipinas. Ang eskwelahan ay nasa ikalawang palapag ng isang maliit na gusali. Basag ang mga salamin ng bintana dahil sa digmaan at tinakpan lang ng plastik, ngunit sa loob, may mga 15 estudyante na masigasig na nag-aaral. Sinalubong ako ng direktor na si Maria. Welcome. Nagpunta ka ba para mag-aral ng Tagalog? Opo. At gusto ko rin pong malaman ang tungkol sa Pilipinas. Ngumiti si Maria. Maupo ka. Ipagtitimpla kita ng tsaa. Umupo kami sa isang maliit na opisina. Gusto niyo rin po bang pumunta sa Pilipinas? Umiling siya. Nakarating na ako. 5 taon na ang nakalipas, nag-aral ako doon. 1 taon akong tumira sa Maynila. Bakit po kayo bumalik? Nandito ang pamilya ko. At gusto kong magturo ng Tagalog sa mga tao. Bago ang digmaan. Libangan ko lang ito. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Paano po nagbago? Tumingin si Maria sa labas ng bintana. Pagkatapos ng digmaan, dumami bigla ang gustong mag-aral ng Tagalog. Lahat sila gustong pumunta sa Pilipinas. Pero ang ikinababahala ko, marami ang gustong pumunta ng walang sapat na paghahanda. Walang paghahanda? Oo. Hindi pa gaanong marunong magtagalog, hindi pa alam ang kultura ng Pilipinas, pero basta na lang pupunta, mahihirapan silang mag-adjust. Kinabahan ako. Paano po ba dapat maghanda? Sumeryoso ang mukha ni Maria. Una, Tagalog. Kailangan mong mag-aral ng hindi bababa sa 6 na buwan. Hanggang sa kaya mo na ang pang-araw-araw na usapan. Pangalawa, kailangan mong intindihin ang kultura ng Pilipinas. Isang lipunan na nagpapahalaga sa respeto at pakikipagkapwa. Pangatlo, kailangan mo ng mapagkakatiwalaang koneksyon. Nagsusulat ako habang nakikinig. At ang pinakamahalaga, huminto si Maria, kailangan mong magkaroon ng makatotohanang inaasahan. Hindi paraiso ang Pilipinas. Mayroon din silang mga problema at may mga bahaging mahirap para sa isang dayuhan. Pero mas mabuti kaysa sa isang war zone. Ganoon dapat ang mindset mo. Malaking tulong sa akin ang kanyang mga salita. Mayroon akong ilusyon. Akala ko, perpektong lugar ang Pilipinas. Pero iba pala ang realidad. Pagkatapos ng klase, kinausap ko ang ilang estudyante. Si Andri, 27, ay isang IT programmer. Nag-apply ako sa isang startup sa Maynila. Nakapasa ako sa online interview. Sa susunod na buwan na ang alis ko. Congratulations! Naghanda ka ba ng husto? Nag-aral ako ng Tagalog ng 6 na buwan. At marami akong binasang libro tungkol sa kultura ng Pilipinas. At nakipag-ugnayan na ako sa mga developer na nasa Maynila na. Malaki ang naitulong nila. Nang gabing iyon, habang pauwi, marami akong naisip. Ang Pilipinas ay pag-asa, ngunit may kasama ring panganib. Kung pupunta ako ng walang paghahanda, maaaring mabigo ako. Ngunit kung maghahanda ako ng maayos, tulad ni Andri, maaari rin akong magtagumpay. Nagdesisyon ako. Hindi ako magmamadali. Mag-aaral ako ng Tagalog ng hindi bababa sa 6 na buwan, pag-aaralan ko ang kultura ng Pilipinas, at gagawa ako ng mapagkakatiwalaang koneksyon, at magkakaroon ako ng makatotohanang inaasahan. Hindi paraiso ang Pilipinas, ngunit ito ay isang lugar na nagbibigay ng pagkakataon para sa isang bagong simula. Sapat na iyon, isang lugar kung saan makakatakas ako sa digmaan at mabubuhay muli. Iyon lang ang gusto ko. Mula noon, mas naging maingat ako sa paghahanda para sa Pilipinas. Nag-enroll ako sa eskwelahan ni Maria at dumalo sa klase 3 beses sa isang linggo. Hindi madaling pagsabayin ang trabaho sa ospital at pag-aaral, pero hindi ako sumuko. Araw-araw, 30 minuto bago pumasok sa umaga, 30 minuto sa tanghalian, at 1 oras pagkatapos ng trabaho. Nag-aaral ako ng Tagalog. Noong una, kahit ang alpabeto, ay hindi ko pa gaanong kabisado, pero paglipas ng ilang buwan,
unti-unti na akong natutong bumasa. Kumusta po? Ako po si Natalia. Isa po akong nurse. Minsan, nakakatawa ang itsura ko habang nagsasanay magsalita sa harap ng salamin, pero nagpatuloy pa rin ako. Habang nag-aaral ng Tagalog, naging mas aktibo ako sa mga online na komunidad. Nagtatanong ako at binabasa ang mga karanasan ng iba. Sa prosesong iyon, may isang bagay akong napansin. Naging interesado akong malaman kung sino ang nagpapatakbo ng pinakaaktibong grupo, ang Ukrainian community in the Philippines. Ang grupong ito ay may mahigit 40,000 miyembro at daan-daang mensahe ang ipinopost araw-araw. Ang mga impormasyon ay maayos na nakaayos. Ang pangalan lang ng administrator, Alexandra, ang nakalantad. Naging interesado ako. Sino kaya ang taong nagpapatakbo ng ganito kalaking grupo? Isang ahente kaya? O isang voluntaryo? Isang araw, lakas loob akong nagpadala ng pribadong mensahe kay Alexandra. Kumusta? Ako po si Natalia, isang nurse sa Kyiv na naghahanda para pumunta sa Pilipinas. Nag-message po ako dahil gusto kong malaman kung bakit ninyo pinapatakbo ang grupong ito. Kung may oras po kayo, pwede po ba tayong mag-usap? Hindi ko inaasahang sasagot siya, pero nagulat ako nang makatanggap ako ng reply paglipas ng ilang oras. Hi Natalia, pwede ka ba sa video call? Mas maganda kung direkta tayong mag-usap. Agad akong kumonekta sa video call. Ang babaeng lumitaw sa screen ay mukhang nasa late 30s. Mayroon siyang masayang ngiti at mainit na tingin. Ang malinis na apartment sa kanyang likuran ay nagsasabing nasa Pilipinas na nga siya. Natalia, nice to meet you. Ako si Alexandra. Nakatira ako ngayon sa Makati, sa Pilipinas. Hello po. Una sa lahat, maraming salamat po sa pagpapatakbo ng grupo. Malaki po ang naitutulong ninyo. Ngumiti si Alexandra. Walang anuman. Marami rin akong natanggap na tulong dati. Panahon ko na para ibalik ito. Paano po kayo nakarating sa Pilipinas? Medyo lumungkot ang kanyang mukha. Dahil din sa digmaan. Nawalan ako ng asawa at mag-isa kong pinalaki ang dalawa kong anak. Desperado ako, kaya po kayo pumunta sa Pilipinas. Oo. Noong una, napakahirap. Hindi ko maintindihan ang wika at napakalungkot. Paano po ninyo ito nalampasan? Nakilala ko ang ibang mga babaeng Ukrainian na nasa Pilipinas na. Malaki ang naitulong nila sa akin, mula sa pag-aaral ng Tagalog hanggang sa pag-adjust sa kultura. Huminto si Alexandra. Noon ko napagtanto, kailangan nating tulungan ang isa't isa. Hindi tayo dapat maghintay sa iba. Tayo mismo ang dapat gumawa ng network. Kaya po ninyo ginawa ang grupo. Oo. Nagsimula ito sa mga kaibigan ko. Isang maliit na grupo para magbahagi ng impormasyon at magbigay ng payo. Pero kumalat ito at unti-unting lumaki. Ngayon, mahigit 40,000 na ang miyembro. Naantig ako. Ang grupong ito ay hindi para sa komersyal na layunin. Isa itong espasyo para tunay na magtulungan. Alexandra, hindi po ba mahirap patakbuhin ang grupo? Hindi biro ang pamahalaan ang 40,000 miyembro nang mag-isa, ngumiti siya. Hindi ako nag-iisa. May 15 kaming staff. Lahat kami ay mga babaeng Ukrainian na nakatira sa Pilipinas. Bawat isa ay may sariling gawain. May nagbibigay ng legal advice. May gumagawa ng materyales sa Tagalog. May nangangalap ng impormasyon sa trabaho. Lahat po kayo ay voluntaryo? Oo. Hindi kami tumatanggap ng pera. Sa halip, mas marami kaming nakukuha. Ang kasiyahan na makatulong sa isa't isa. Sumeryoso ang mukha ni Alexandra. Natalia, may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Ang Pilipinas ay isang lugar ng oportunidad, ngunit hindi ito paraiso. May mga bahagi ring mahirap para sa isang dayuhan. Lalo na ang language barrier. Malaking problema talaga yan. Handa po ako. Pero kung maghahanda lang ng maayos, malalampasan din, di ba? Tulad po ng ginawa ninyo. Noong una kayong dumating, wala kayong alam na Tagalog. Ngayon, nagtatrabaho na kayo sa isang Pilipinong kumpanya. Kaya mo rin, lalo na't nurse ka. Kailangan ng Pilipinas ng mga medical personnel.
Nagbahagi si Alexandra ng isang dokumento sa screen. Ito ang proseso para sa accreditation ng nursing license sa Pilipinas. Komplikado, pero hindi imposible. Binasa kong mabuti ang dokumento. Detalyado ang nakasulat. Paghahanda ng dokumento, pagsusulit, pagsasanay. Napakalaking tulong po nitong impormasyon. Maraming salamat. At isa pa, mag-ingat ka sa mga ahente. Hindi lahat sila masama, pero maraming manloloko. May listahan kami ng mga mapagkakatiwalaang ahente sa aming grupo. Gamitin mo yun bilang gabay. Opo, gagawin ko po. Pagkatapos ng video call, puno ng pasasalamat ang aking puso. Si Alexandra at ang kanyang mga staff, kahit walang nagsasabi sa kanila, ay kusang loob na tumutulong sa iba. Sila ang naging hagdan para sa isa't isa. Nawalan sila ng lahat dahil sa digmaan, ngunit hindi nila nawala ang kanilang pagkatao. Nangako ako sa sarili ko na kapag nakarating ako sa Pilipinas, tutulong din ako sa iba tulad nila. Magiging hagdan din ako para sa iba. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Irina ang pag-uusap namin ni Alexandra. Nakakagulat na hindi pala ito komersyal. Talagang nagtutulungan lang pala sila. Oo, kaya mas mapagkakatiwalaan. Hindi para sa pera, kundi para talaga sa isa't isa. Hinawakan ni Irina ang aking kamay. Natalia, seryoso na akong mag-iisip tungkol sa Pilipinas. Sana sabay tayong makapunta para may karamay tayo. Oo naman, mas maganda kung dalawa tayo kaysa isa. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nag-isip. Ang Pilipinas ay hindi na isang malabong pangarap. Ito ay nagiging isang konkretong plano. Batay sa mga materyales na ipinadala ni Alexandra, gumawa ako ng isang step-by-step na plano. Step 1. 6 na buwang masinsinang pag-aaral ng Tagalog. Step 2. Paghahanda para sa proseso ng nursing license accreditation sa Pilipinas. Step 3. Pakikipag-ugnayan sa komunidad sa Pilipinas. Step 4. Pag-apply para sa work visa. Step 5. Pag-alis. Kung magiging maayos ang lahat, makakapunta ako sa Pilipinas sa loob ng 1 taon. Siyempre, hindi ito magiging madali, ngunit hindi rin ito imposible. At higit sa lahat, hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Alexandra at ang kanyang mga staff, si Irina, at ang libu-libong taong may parehong pangarap. Lumipas ang 1 taon. Ang taong iyon ang pinakamahirap ngunit pinakamakabuluhang panahon sa aking buhay. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga para mag-aral ng Tagalog at nagpapatuloy sa pag-aaral pagkatapos ng trabaho sa ospital. Tuwing weekend, maghapon akong nasa klase sa eskwelahan ni Maria. Pinag-aralan ko ang kultura, kasaysayan, at maging ang mga kaugalian ng mga Pilipino. Noong una, sobrang hirap at gusto ko nang sumuko, pero dahil sa suporta ng komunidad, nakayanan ko. Natalia, kaya mo yan. Huwag kang susuko. Ang daan-daang mensahe ng suporta ang nagpalakas sa akin. Paglipas ng 6 na buwan, nakapasa ako sa isang language proficiency test. Umabot ako sa antas kung saan kaya ko nang makipag-usap sa pang-araw-araw na sitwasyon. Hindi perpekto, ngunit sapat na para makipag-ugnayan. At sa tulong ni Dr. Reyes, nakipag-ugnayan ako sa isang unibersidad na ospital sa Maynila. Ang ospital na iyon ay may programa para sa mga dayuhang nurse at prioridad daw nila ang mga refugee. Naghanda ako ng mga dokumento at sumailalim sa isang online interview. Sa nanginginig na puso, nagpakilala ako sa Tagalog at ipinaliwanag ang aking karanasan at kung bakit gusto kong magtrabaho sa Pilipinas. 8 taon po akong nagtrabaho sa Kiev Central Hospital. Kahit sa gitna ng digmaan, inalagaan ko ang mga pasyente at may karanasan din po akong makatrabaho ang mga Pilipinong medical personnel. Gusto ko pong magsimulang muli sa Pilipinas at gamitin ang aking karanasan para tulungan ang mga pasyente. Seryosong nakinig ang mga interviewer. At 1 linggo ang lumipas, natanggap ko ang notice of acceptance. Nang araw na iyon, umakyat ako sa rooftop ng ospital, tumingala sa langit, at umiyak. Luha ng kagalakan. Sa wakas, posible na ang isang bagong simula. Nakatanggap din si Irina ng tawag mula sa isang ospital sa Pilipinas sa parehong panahon.
Nagpa siya kaming sabay na umalis. Habang naghahanda sa pag-alis, madalas kong naiisip si Mikhailo. Nang tumayo ako sa harap ng kanyang puntod, kinausap ko siya. Mikhailo, pupunta na ako sa Pilipinas. Magsisimula ako ng bagong buhay. Hindi kita kalilimutan. Magpapatuloy lang akong mabuhay. Naniniwala akong iyon din ang gugustuhin mo. Umihip ang hangin at gumalaw ang mga dahon, na para bang sumasagot siya. Sige, Natalia, maging masaya ka. Masakit din ang pagpapaalam sa mga kasamahan ko sa ospital. Magkakasama kaming nagtiis sa digmaan at nagligtas ng maraming buhay. Natalia, kahit nasa Pilipinas ka na, mag-message ka pa rin ha. At balang araw, kapag bumangon na muli ang Ukraine, bumalik ka. Oo naman. Hinding-hindi ko kayo kalilimutan. Bago ako umalis, nag-iwan ako ng huling mensahe sa grupo. Mga kasama, bukas na ang alis ko papuntang Pilipinas. Sa loob ng 1 taon, napakarami kong natanggap na tulong, lalo na kay Alexandra at sa kanyang mga staff. Pagdating ko sa Pilipinas, gusto ko ring mag-ambag sa komunidad na ito. Sa mga naghahanda pa lang, huwag kayong susuko. Kaya nyo rin. Daan-daang komento ang dumating. Congratulations! Ingat ka. Susunod na rin ako. Binigyan mo kami ng lakas ng loob, Natalia. Maging masaya ka sa Pilipinas. At sa wakas, dumating ang araw na iyon. Isang araw noong Agosto 2025, sumakay kami ni Irina sa eroplanong papuntang Ninoy Aquino International Airport. Habang umaangat ang eroplano, tumingin ako sa labas ng bintana, ang unti-unting lumiliit na lupain ng Ukraine. Ang lugar na puno ng mga sugat ng digmaan, ngunit mananatiling aking bayan. Tumulo ang aking mga luha, ngunit walang pagsisisi. Paalam, Ukraine, magkikita tayong muli. 11 oras ang biyahe. Sa loob ng panahong iyon, binasa ko muli ang aking mga aklat sa Tagalog at nanood ng mga dokumentaryo tungkol sa Pilipinas. Kahit habang natutulog, nasasabik ako. Sa wakas, pupunta na ako sa bansang matagal ko nang pinapangarap. Nang lumapag ang eroplano sa NAIA, parang mababaliw sa kaba ang aking puso. Ang malinis na paliparan, ang maayos na mga pasilidad. Ang tanawin na nakikita ko lang dati sa mga teleserye ay nasa harap ko na. Pagkatapos ng immigration at pagkuha ng bagahe, nakita kong naghihintay si Alexandra, Natalia, Irina. Nagkayakapan kami at umiyak. Kahit hindi pa kami personal na nagkikita, para na kaming pamilya. Alexandra, maraming salamat. Dahil sa'yo, nakarating kami rito. Walang anuman. Ngayon pa lang ang simula. Sama-sama tayo rito. Sa sandaling lumabas kami ng airport, malalim kong nilanghap ang hangin ng Pilipinas. Hindi amoy usok ng digmaan, kundi malinis na hangin. Hindi tunog ng bomba, kundi ingay ng mga sasakyan at tawanan ng mga tao. Nagmaneho si Alexandra at dinala kami sa aming tutuluyan. Napakaganda ng tanawin mula sa bintana ng sasakyan. Matataas na gusali, malilinis na kalsada, at mga taong payapang naglalakad. Katulad ng nakikita ko sa teleserye. Natalia, tingnan mo ang ilog na iyan. Maraming nag-eehersisyo at nagde-date dyan. Napakapayapa. Hindi ka panipaniwala. Pagdating namin sa aming tirahan, nilibot ko ang silid. Isang maliit na studio, ngunit malinis at mainit ang pakiramdam. Laging may kuryente, may tubig, at mabilis ang internet. Mga bagay na hindi namin maiisip sa Ukraine, sabi ni Irina. Dito, hindi na natin kailangang mag-alala sa mga bomba sa gabi, no? Matutulog na lang tayo. Nagkatinginan kami at ngumiti. At umiyak. Ang pakiramdam ng ginhawa na sa wakas ay nasa isang ligtas na lugar na kami, ang pananabik para sa isang bagong simula. At ang lungkot na iniwan namin ang aming bayan, halo-halong emosyon. Nang gabing iyon, binuksan ko ang bintana at pinagmasdan ang tanawin sa gabi. Kumikinang na mga ilaw, tahimik na mga kalsada, isang payapang gabi. Ito ang pang-araw-araw na buhay na matagal ko nang pinapangarap. Habang nakahiga, binuksan ko ang app. Ipinost ni Alexandra ang larawan ng aming pagdating. Ligtas na nakarating sina Natalia at Irina. Suportahan natin ang kanilang bagong simula.
Libo-libong likes at komento ang dumating. Congratulations! Susunod na rin ako. Salamat sa pagbibigay ng pag-asa. Binasa ko ang bawat komento at umiyak. Hindi lang ito aking paglalakbay. Ito ay paglalakbay ng libo-libong taong sama-samang nangarap, naghanda, at sumuporta, at nangako ako, magiging matatag ako rito, at balang araw, tutulong din ako sa iba. Tulad ni Alexandra, magiging hagdan din ako para sa iba. Sa labas ng bintana, sumisikat na ang araw. Ang unang umaga ko sa Pilipinas. Iniwan ko ang dilim ng digmaan at naglalakad patungo sa liwanag ng pag-asa. Mikhailo, ligtas na akong nakarating. Dito, susubukan kong mabuhay ng maayos. At balang araw, kapag bumangon na muli ang Ukraine, ibabahagi ko ang mga natutunan ko rito. Isinara ko ang bintana, humiga sa kama, at sa unang pagkakataon, natulog ako sa isang gabing walang tunog ng bomba. Ang Pilipinas, isang malayong bansa. Ngunit ngayon, ang pinakamalapit kong hinaharap, kayo. Kayo ang naging aming pinakamalayo, ngunit pinakamalapit na pag-asa. Salamat Pilipinas. Mga mambabasa, kumusta ang kwento ni Natalia? Ang katapangan ng isang babae na hindi nawalan ng pag-asa sa gitna ng mga guho ng digmaan at naglakbay patungo sa isang bagong simula. At ang bansang Pilipinas na nag-abot ng kamay sa kanya. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa paglipat ng isang tao. Ito ay isang magandang kwento ng pagkakaisa, kung saan ang mga taong nawalan ng lahat dahil sa digmaan ay nagtutulungan para bumangon. At sa sentro nito ay ang Pilipinas. Isang bansang may karanasang bumangon mula sa kahirapan. Isang bansang nagbibigay ngayon ng pag-asa sa mga tao ng ibang bansa. Tayo ay mga mamamayan ng ganyang maipagmamalaking Pilipinas.